Magandang oras po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. At welcome ko po kayo sa ating pong ikalimampung yugto ng ating pong series na Lands of the Bible. Kayo po ay binabati ko sa pangalan ng ating Panginoong Kristo na magandang araw sa inyong lahat. At muli ay babahagi ko sa inyo ang ikalimampung series na ito. At tayo pupunta po sa panibagong lugar na ating pag-uusapan ngayon. Bago po tayo magsimula, tayo po ay sumandaling manalangin na hihiling tayo ng patnubay sa ating Panginoong Kristo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami muli nagpapasalamat sa panibagong araw na ito na binigay mo sa amin, na kami yung patnubayan at ingatan sa lahat ng panahon ng aming buhay at kami ay makapagbigay lugod sa iyong banal na pangalan. At kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na kami kalugdan mo at kaawaan mo ng iyong banal na biyaya. Patnubayan na po kami sa oras na ito ng aming pakikinig at lalo tigit ang iyong lingkod na gagamitin na nawa po ang kapurihan ay sumayo lamang at kami na iyong mga anak ay manatili sa iyong salita. Patnubayan po kami sa pangalan po ni Jesus to aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, tayo po ay tutungo na sa ating materyales. So ating titignan muli ang panibagong lugar na ating pupuntahan ngayon at dadalhin ko kayo sa lugar na kung saan ang ating Panginoong Kristo ay tinulak sa isang bangin o sa isang bundok ng bangin dito sa Nazareth. So yan ang ating pag-uusapan ngayon. So walang binanggit sa panahon ng isulat ito ng mga alagad ng Panginoon sa aklat ng Ebanghelyo kung anong pangalan ng lugar na ito. Kung hindi ito yung lugar sa Nazareth, sapagkat nung ako'y nagpunta dito sa Nazareth noong 2018, ay hindi kami nagpunta sa palibot kundi doon lang sa pinaka main area. So maari itong burol na ito ay mismong malapit mismo sa Nayon o sa mismong bayan ng Nazareth. Ang lugar na ito ng bundok ng bangin ng Nazareth o yung tatawag na the Mount of the Precipice ay pinaniniwalaan ng ilan na ang lugar ng pagtanggi sa ating Panginoong Kristo na inilarawan sa Ebanghelyo ni Lucas sa kanyang kabanatang 4 talatang 29 hanggang 30 na ayon sa mga kwento ng mga Hudyo, ang mga tao ng Nazareth hindi tinanggap ang ating Panginoong Kristo bilang kanilang Mesiyas ay sinubukan siyang itulak mula sa bundok. Ngunit siya ay dumaan sa gitna nila at umalis. So yan ang kwento. So alam natin na ang Panginoong Kristo ay lumaki dito sa bayan ng Nazareth. Nung sila ay nanggaling sa Ehipto, nung malaman nila na si Archelaus na isa sa mga anak ni Herod the Great ang pumalit sa kanya sa Jerusalem, sa Bethlehem, parting iyon ay hindi sila tumuloy sa Bethlehem o sa Jerusalem, kundi sila ay tumungo dito sa Nazareth sapagkat si um, si Mary ay tubong taga Nazareth, no? Taga dito siya sa Nazareth. At si Joseph naman ay mula sa lahi ni David sa Jerusalem, no? Sa Bethlehem. So, ayon sa mga um, sipi ng archaeology o ng mga arkeoliko, na during the prehistoric excavation nangyari noong 1932 at saka naulit uli noong 1965, no? Merong isang kuweba dito sa Nazareth sa mga dalisdis ng Burol ay may ilang mga ekspedisyon na nagsiwalat ng 18 sinaunang panahong mga patong ng mga tirahan ng sinaunang tao. Sa madalit salita ay merong 18 times na pagbabago, no? 18 panahon na mga taong nagpunta dito at tinabunan nila yung mga naabutan nila at nagtayo ng panibagong community. So binilang nila eh. So in the end up na 18 ang kanilang nabilang. So napakarami niyan, no? Ibig sabihin talagang maraming mga tao na ang nanirahan dito sa Nazareth. Ngayon, ang pag-aaral tungkol sa pangalan, no? Na ang crucifix ay nangangahulugan sa wikang Ingles na a very steep cliff, yung mataas na mahirap na ano siya na akyatin, no? Sabihin nating steep cliff, yung talagang ano siya na mahirap lakaran yan o mahirap puntahan, steep, may delikado, no? Delikado baka mahulog
talaga namang may pagkakalagyan ng isang tao. No, ang wikang Hebreo ay sa wikang Hebreo na ang pangalan na ito ay Kedumim. O, ibig sabihin ay sinaunang lugar. So ito yung mga unang lugar na ginagalawan ng unang mga tao dito sa bayan ng Nazareth. So ayon sa wikang Hebreo, no? Kedumim ang tawag nila diyan. So ang pangalang ito ay hinango sa mga prehistoric na natuklasan na natagpuan sa kuweba sa mga dalisdis ng burol. Maaring nung unang panahon ay marami mga taong naninirahan sa mga burol, sa mga kuweba, sa mga yungib. No, katulad ni Propeta Elijah ay tumira yan sa kuweba. No? At ang kuweba ang kanyang naging tahanan. No? So meron siyang wika ng mga taga Haifa ay meron siyang kuweba doon sa ibaba ng Mount Carmel, no? At kung saan man siya abutin, ay palaging doon siya na tumitira sa kuweba. Hindi siya nakikisalamuha sa mga tao, no? Merong sariling lugar si Prophet Elijah at ganoon din si John the Baptist, no? Pareho sila. So ito yung larawan sa bandang kanan na magkakaroon tayo ng idea na ganito ang mga burol na makikita natin, ano? Ang bansang Israel, lalo tigit ang Galilee ay maraming mga burol, no? Hills. Kaya maraming pwedeng puntahan ng mga tao noong unang panahon. So ang silangang bahagi na ito ay ang pagbisita sa tuktok ng talampas ay nagkakahalaga habang dahil sa mga kamangamangang tanawin ng Jezreel Valley o Jezreel Valley sa ibaba, no? Ibaba niyan. Ito ay ang mga nakakamanghang tanawin ng mga lambak o yung mga valley ng Afula. So nung kami nag-travel dito sa Israel noong 2018 ay dumaan kami dito sa Afula, no? Sa Mount Tabor, hindi namin napuntahan ng Mount Tabor at higit pa, no? So itong Afula lamang ang nadaanan namin. So sa larawan sa bandang kanan na makikita natin, ito ay isang tanawin patungo sa silangan, no? Sa east. Makikita mo ang hugis bilog na Mount Tabor, ano yun, sa bandang kanan. Ito, nakikita natin itong Mount Tabor na iyan ay ayon sa kwento ay maraming nangyari daw dito ayon sa kwento ng Lumang Tipan at ganoon din sa Bagong Tipan. Ang wika ng ilan ay dito daw yung lugar ng transfiguration ng ating Panginoon. Well, hindi binanggit sa aklat ng mga ebanghelyo kung saan at kung ano ang pangalan ng bundok na iyon na kanilang pagbabagong anyo ng ating Panginoon. At ganoon din ang depresyon ng dagat ng Galilea sa kanan nito, no? So, ibig sabihin yun yung malapit sila sa Sea of Galilee sa bandang kanan sa east. So, ito'y mas malapit na ang arabong nayon ng Iksal, ang nayon ay maaaring tinutukoy sa Joshua chapter 19 verse 22, yung tinatawag na Kislot Tabor, no? So, kasi itong Nazareth ay sa panahon natin ngayon, ito ay Arab town, no? Hindi siya Jewish town, no? So, yan ang kasalukuyang panahon na mga taong naninirahan diyan. So ang bundok na ito ay tinawag ng bundok ng bangin sapagkat napakadelikado, no? Isang tanawin sa timog ay nagpapakita ng lungsod ng Afula, no? Sa background. So yung itong daan na ito na makikita ninyo ay ito ang aming dinaanan, no? Nung kami nagpunta dito sa Galilee, no? Apula, itong lugar na ito. At ang Moshab ng Tel Adashim sa harapan, no? So yan, nagkakaroon tayo ng idea sa mga lugar, excuse me, na ito na makikita ninyo na talaga namang buhay na buhay sa ating panahon ngayon. So, sa kanlurang bahagi naman ay makikita natin na ang burol ay nakaharap sa lumang lungsod ng Nazareth, no? Itong lumang lungsod ng Nazareth, itong makikita natin dito. Ito na lang ang natira no? Na luma. Ito na yung bagong city na ito itong lugar na ito. So, bago na makarating sa tuktok ng burol ay isang parking area kung saan maaari kang huminto at mahuli ang mga malalawak na tanawin ng Nazareth, no? So nag-iwan pa rin ng lumang tanawin, o ibig sabihin yung mga lumang ginagalawan ng mga tao, no? So yan ang lugar ng Nazareth, no? So karagdagan diyan, ang bundok ng Bangin ay isa pang tanawin mula sa Mount Precipice, bundok ng Tabor at lambak ng Jezreel Valley. So yan ang makikita sa paligid, no? So kapag pumasok kayo rito sa modern city ng Nazareth ay kakaiba naman, no? Napakagandang lugar.
At ang mga building ay ano na, advanced na, no? Makabago na ang mga building sa loob. So ang ating teksto ay titignan natin sa Ebanghelyo ni Lucas chapter 4 verse 16 hanggang 30. Babasahin natin upang malaman natin ang background na ipinakita kong larawan sa inyo kanina. So ang kwentong ito ay nagsasabi tungkol sa kung paano itinaboy ng galit ng mga mananamba ng mga Hudyo ang ating Panginoon Kristo mula sa kanilang sinagoga dito sa Nazareth. No, tinangka siyang itapon sa mga bangin o sa bangin at siya ay nawala, no, sa kanilang mga mata sa gitna nila, no. Bigla na lang naglaho ang Panginoon sa kanila. Doon pa lang ay may dapat na nilang malaman na ang Panginoon ay nakagawa ng isang milagro na nawala sa kanilang harapan, no? Hindi pa sila naniwala, no? Na siya ang inaabangan nilang Mesiyas. Doon pa lang hindi na sila naniwala eh. Ang nakapagtataka, kung ang Panginoon na hindi nakagawa ng ganitong bagay na nawala siya sa kanilang paningin, ibig sabihin ay kakaiba siya. Hindi siya normal na tao na katulad natin na hindi nakagagawa ng mga ganoon, no? At siya naparoon sa Nazareth, no? Itong winika ni Lucas na kung saan siya lumaki, no? From birth hanggang 12 years old. Siya nanirahan dito sa Nazareth at sila nagpunta sa Jerusalem para umatin ng isang pista. Pagkatapos nun, bumalik uli sila sa Nazareth hanggang inabot ang Panginoon ng 30 years old. No, pagkatapos ng kanyang 30 years old, nagpunta sa Jerusalem para magpabautismo kay John the Baptist, no? At nagsimula ang ministeryo ng Panginoon ng 3 taon at kalahati, no? So yan ang pagkabanggit sa kanya. At ayon sa kanyang nakaugalian, ay pumasok siya sa sinagoga sa araw ng Sabat, no? Dito sa Nazareth yan. At tumayo upang magbasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias. At nang buksan niya ang aklat, ay nasumpungan niya ang dakong nasusulatan, no? Yung scroll. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga dukha. Sinugo niya ako upang pagalingin ang mga bagbag na puso, upang ipangaral ang paglaya sa mga bulag, sa mga bihag, at ang pagbabalik ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga nangabagbag, upang ipangaral ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon. At kaniyang isinara ang aklat at kaniyang ibinigay muli sa ministro at naupo. At ang mga mata ng lahat ng nangasa sinagoga ay tumitig sa kanya. At siya ay nagpasimulang magsabi sa kanila, sa araw na ito ay natupad ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. So ipinapakita dito sa mga talata na binasa natin ay sinabi na ng Panginoon na ang dahilan kung bakit siya nagpunta dito sa lupa. No? Yan ang dahilan na marami siyang pagagalingin ng mga karamdaman, marami siyang palalayain o bibigyan niya ng paningin muli ang mga bulag, no? At palalakarin ng mga pilay, at makapagbibigay ng pandinig sa mga bingi, at makapagsasalita muli ang mga pipi, no? So yan ang gagawin ng Panginoon bago ang inaasahang paghuhukom, no? Mangyayari muna ang mga bagay na ito. At ganoon din sa karugtong na talata ay winika at ang lahat ay nagpatotoo sa kanya at nagagtaka sa mga salitang magiliw na lumalabas sa kanyang bibig. At kanilang sinabi, hindi ba ito ang anak ni Jose? Ito na, no? Nagtatanong na sila at sinabi niya sa kanila, ang Panginoon nagsabi sa kanila, sa mga taong ito, mga Hudyong ito na nasa loob ng sinagoga, walang pagsalang sasabihin ninyo sa akin ang kawikaang ito, ang winika ng Panginoon sa kanila. Manggagamot, pagalangin mo ang iyong sarili. Ano mang aming narinig na ginawa sa Kapernaum, gawin mo rin dito sa iyong lupain, no? Winika ng Panginoon sa kanila. At sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo na walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling lupain. Ngunit sinasabi ko sa inyo ang ng katotohanan. Maraming mga babaeng balo ang nasa Israel noong mga araw ni Elias, nang ang langit ay sarahan ng 3 taon at 6 na buwan, nang ang malaking tagutom ay nagkaroon sa buong lupain. Ngunit sa kanino man sa kanila ay hindi isinugo si Elias, maliban sa Sarepta, no? Isang lungsod ng Sidon, sa isang babaeng balo. At maraming ketungin ang nasa Israel noong panahon ni Eliseo na propeta.
at wala sa kanila ang nalinis, no? Maliban kay Naaman na taga Syria, no? At silang lahat sa sinagoga nang marinig nila ang mga bagay na ito ay nangapuspos ng galit at nagsitindig at itinaboy siya o ang ating Panginoong Kristo sa labas ng bayan at dinala siya sa gilid ng burol na pinagtatayuan ng kanilang bayan upang siya'y ihagis nila pababa ng ulo, no? Ngunit dumaan siya o ang ating Panginoong Kristo sa gitna nila at yumaon sa kanyang lakad, no? Na hindi na nila siya nakita pa. So yan mga kapatid ang kwento ng burol na ito na binabahagi ko sa inyo na pinakita kong larawan sa inyo. So mga kapatid, no, hindi naman gaanong mahaba ang ano na ito, ang topic na ito. Maiksi lang siya. Kaya hindi na ako magtatagal at maraming salamat sa inyong lahat. At isa na lamang, sa susunod na, na linggo ay katapusan ng ating northern part ng Israel, no? Tatalakayin natin ang Tiberias sa susunod na linggo. Yan na ang katapusan ng northern part ng Israel, no? At sa mga susunod pong mga pagkakataon naman ay tatalakayin natin ang gitna, no? Ang central part ng Israel, no? Haba yan, no? Marami pa akong ibabahagi sa inyo diyan. Kaya sa muling pagkikita mga kaibigan at mga kapatid, at nawa kahit man lang minsan sa loob ng isang linggo ay makapagbahagi tayo, makapagkwento tayo ng isang lugar upang makadagdag kaalaman sa atin kung ano ba ang nangyari sa mga panahon na nabubuhay ang ating Panginoon Kristo. Muli, maraming salamat at sa muling pagkikita, pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon at sumayin niyo muli ang kanyang biyaya at pagpapala at pagmamahal at pagkapatawad sa ating makasalanan. And we'll see you again. God bless you all and bye for now.